Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa mapag-arugang yakap ng Cancer, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa paligid, isang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo upang pagnilayan ang lalim ng iyong emosyon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bumaling ka sa iyong panloob na mundo. Isang pag-anyaya upang huminto sandali at damhin ang bawat pintig ng iyong puso. Ikaw, bilang isang Capricorn, ay likas na hinahanap ang katatagan at kahinahunan sa buhay. Madalas kang nakatuon sa mga praktikal at konkretong bagay, mas inuuna ang lohika kaysa sa damdamin. Ang iyong pagiging masinop at metikuloso sa iyong mga desisyon ay isa sa iyong pinakamalalaking kalakasan. Ngunit may mga pagkakataon na ang sobrang pagkapit sa istriktong lohika ay maaaring magdulot ng kawalan ng koneksyon sa iyong sariling emosyon. Subalit sa araw na ito, ang enerhiya ng kalawakan ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang iyong emosyon, upang harapin ang mga damdaming maaaring matagal mo nang itinatago o hindi binibigyang pansin. Mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makinig sa tinig ng iyong kalooban. Sa mabilis na pag-inog ng mundo at sa dami ng responsibilidad na iyong hinaharap araw-araw, madali para sa iyo na itabi ang iyong personal na damdamin upang bigyang diin ang iyong mga tungkulin. Ngunit sa kabila ng iyong kakayahang kontrolin ang iyong sarili, hindi mo dapat ipagwalang bahala ang iyong emosyon. May mga pagkakataon na sa gitna ng ating abalang buhay, hindi natin napapansin ang mga damdaming bumabalot sa atin. Maaari kang may lungkot na hindi mo napapansin, pangamba na hindi mo hinaharap, o alinlangan na pilit mong tinatakasan. Ito ang oras upang hayaang lumutang ang mga damdaming ito sa iyong kamalayan, upang bigyang pansin, at intindihin ang kanilang mga dahilan. Huwag kang matakot na alamin kung ano ang tunay mong nararamdaman. Ang pagharap sa iyong emosyon ay hindi kahinaan, kundi isang senyales ng iyong pag-unlad bilang isang individual. Ang pagtanggap sa iyong kahinaan ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, bagkus, ito ay isang hakbang patungo sa tunay na kalakasan. Sa pagtanggap mo sa bawat bahagi ng iyong sarili, maging ito man ay ang iyong lakas o ang iyong kahinaan, mas nagiging buo at matatag ang iyong pagkatao. Ang pagiging nakasentro at matatag ay mahalaga para sa iyo, ngunit ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang magamit mo ang misteryosong lakas na bumabalot sa iyong paligid. Habang iniisip mo ang iyong mga pangarap at mithiin, pag-isipan din kung paano hinuhubog ng iyong emosyon ang iyong pananaw sa hinaharap. Madalas, ang paraan ng ating pagdama sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa kung paano natin hinuhubog ang ating kinabukasan. Kung puno ka ng takot at pag-aalinlangan, maaaring mahirapan kang magpatuloy sa iyong landas. Ngunit kung pipiliin mong yakapin ang pag-asa at kumpiyansa, mas madali mong matatanaw ang landas patungo sa tagumpay. Sa araw na ito, subukan mong bumalik sa iyong core. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo, hindi lamang sa panlabas, kundi sa pinakapayak at pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao? Sa pamamagitan ng ganitong introspeksyon, mas malinaw mong makikita ang direksyon na dapat mong tahakin. Sa pakikisalamuha mo sa iyong pamilya, kaibigan, o katrabaho, mag-ingat sa maaaring pagsulpot ng insekuridad o pagdududa. Ang enerhiya ng Cancer ay maaaring magpalakas ng emosyon, at kung hindi ito mapapangasiwaan ng maayos, maaaring humantong sa mga di pagkakaunawaan o tensyon. Sa halip na agad-agad na mag-react,
Huminga ng malalim at subukang unawain ang pinagmulan ng iyong nararamdaman. Ano ang nagtulak sa iyo upang makaramdam ng kaba o pag-aalinlangan? Totoo bang may dahilan para mag-alala, o ito ay dulot lamang ng iyong sariling mga pangamba? Ang pagsasagawa ng ganitong introspeksyon ay makakatulong upang hindi ka basta-basta nadadala ng bugso ng damdamin. Mahalagang pakinggan mo rin ang panig ng iba, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban na hindi laging nakikita sa panlabas. Ang pag-unawa at pagpapasensya ay magiging iyong sandata upang mapanatili ang kapayapaan at harmonya sa iyong mga ugnayan. Ang pagdaan sa pagbabago ay maaaring magdala ng kaba at pangamba, ngunit ngayon, mayroon kang bihirang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw ukol dito. Sa halip na tingnan ang pagbabago bilang isang bagay na dapat katakutan, subukan mong tingnan ito bilang isang pagkakataon upang mas lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang bawat pagbabagong nagaganap sa iyong buhay ay may dahilan. Ang ilan ay maaaring mahirap tanggapin sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, malalaman mo na ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano para sa iyo. Ang pagbabago ay isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, at kung matututo kang yakapin ito ng may bukas na kaisipan at pusong handang mag-adjust, mas magiging madali ang iyong paglalakbay patungo sa hinaharap. Huwag mong kalimutan na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan mong manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong yakapin ang iyong kahinaan, harapin ang iyong mga takot, at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magpatuloy. Sa sandaling matutunan mong gamitin ang iyong emosyon bilang isang kasangkapan upang mapabuti ang iyong sarili, mas magiging buo at malaya ang iyong pagkatao. Tandaan na ang pagtanggap sa sarili, kasama ang lahat ng iyong emosyon, ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na kapanatagan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kasaganahan, katiwasayan, at bagong simula. Ang pagsusuot ng damit na may kulay berde o pagdadala ng kahit anong bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong balance at kalmado sa buong araw. Ang berdeng kulay ay nagdadala rin ng enerhiya ng pagpapagaling, kaya ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas mahinahong isipan at mas positibong pananaw. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 12, 20, at 31. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon, kumpiyansa, at tagumpay. Maaari mong isaalang-alang ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon ngayong araw, maging ito man ay sa pagpili ng oras para sa isang mahalagang gawain o kahit sa simpleng aspeto ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa sarili mong pangangailangan. Minsan, masyado kang nakatuon sa mga responsibilidad mo sa iba, kaya nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Subukang maglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na tunay mong ikinasisya, maaaring ito ay pagbabasa ng aklat, pakikinig sa musika, o simpleng paglalakad sa labas upang maramdaman ang sariwang hangin. Sa pagbibigay ng panahon para sa sarili, mas mapapalakas mo ang iyong loob, at mas makakarap mo ang hinaharap ng may bagong sigla at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang lumago at matuto, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na humuhubog ng iyong kapalaran. Yakapin mo ang diwa ng pagiging matatag, ngunit huwag ding kalimutang buksan ang iyong puso sa emosyon at koneksyon sa iba. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng misteryo at sorpresa. Ikaw ay isang nilalang na may kakayahang pagyamanin ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng hamon. Huwag kang matakot na harapin ang hinaharap, sapagkat sa bawat pagsubok na iyong nalalagpasan, mas lalo kang nagiging matibay at matatag.
Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,